Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Pauna mensahe ninyo ay rest. Ayan, magpahinga po kayo. Slow down daw, sabi nito. You don't have to solve everything today. Ayan, so magpahinga naman kayo, Aries. No, maaaring go lang kayo. Kahit siguro pagod na kayo, kahit antok na kayo, kahit gutom na kayo, go lang kayo. Patuloy na nagtatrabaho, patuloy na ginagawa ninyo kung ano yung ginagawa ninyo, no? So, minsan kailangan din na magpahinga, no? You are also entitled to take a breather. Tsaka alam niyo Aries, no? Kung kunyari, pagod na kayo, antok na kayo, or gutom na kayo, tapos pinagpapatuloy niyo pa rin ang ginagawa ninyo. Hindi rin naman nakakatulong ang ganon, diba? Hindi rin naman kayo makakapag-concentrate. Hindi nyo rin naman maibibigay ang 100% ninyo sa yung inyong ginagawa. Dahil nga, ayun, gutom na kayo, pagod na kayo, antok na kayo, yung mga ganon. So, it's time for you to take a breather, no? It's time for you to rest. It's time for you to give yourself time naman para magpahinga, para mag-rejuvenate, mag-recuperate, no? Mag-recharge kayo. Nang sa gayon, you will be more productive, you will be more efficient, yung mga ganon. At makakapag-concentrate kayo, no? Talaga sa kung ano man ang inyong gagawin. So, we have play. Ayan, talaga, Aries, no? Halos parehas lang ang sinasabi nito na kailangan niyo din na balansehin ang sarili, no? Balansehin niyo ang sarili niyo. Kaya kailangan niyo talaga na magpahinga, okay? Because all work and no play makes Jack a dull boy, sabi nga ng kasabihan. Kaya kailangan niyo din na mag-unwind, kailangan niyo na magpahinga, kailangan niyo na mag-rest talaga kayo, no? Mag-recharge, mag-refill ng cup ninyo nang sa gayon, you will be on top of your health, you will be back in balance, no? It's a must for you, Aries. So ngayon, no? Siguro may mga nararamdaman na kayo, sumasakit mga kasukasuan, sumasakit ang ulo, katawan, leeg, kamay, arms, no? Yung mga ganon. Dahil that is your body giving you a heads up. That is your body calling you, no? Na magpahinga ka naman. Ipahinga mo naman ang inyong katawan. Okay? So, tignan natin kung ano ba ang ganap for Aries. Ay, meron palang naiwan. Kunin natin. The Hermit energy, ayan. This is calling for solitude. This is calling for you to mag-muni-muni, mag-reflection time, mag-introspection time. So, in short talaga, Aries, napakalakas ng mga mensaheng itong tatlong cards na to for you na mag-step back kayo ng kahit saglit lang, no, sa mga ginagawa ninyo, sa mga bagay na nagpapabisi sa inyo, sa mga bagay na nagpapagod sa inyo, no? It's time to rest. It's time to put yourself in solitude, mag-reflection kayo, mag-rejuvenate, reflection, at mag-recuperate, magpahinga, you know, dahil dahil ang katawan ninyo nangangailangan ng pahinga, maaari din pati yung isip ninyo, kailangan nyo din na ipagpahinga. Maybe, ang iba sa inyo din, Aries, no, may mga downloads kayong nare-receive siguro, may mga downloads na pinapadala sa inyo ang Divine Universe, pero dahil sa sobrang dami ninyong ginagawa, hindi ninyo rin yun maririnig, hindi ninyo mapipick up, kaya you're also being invited to put yourself into solitude at mag-step ba kayo ng kahit saglit lang sa inyong daily grind so that you can listen, no, to your intuition, so that you can listen to the guidance that the Divine Universe is sending you. Okay? Maaari din naman na nagdadasal talaga kayo, nabigyan kayo ng enlightenment, ng clarity, ng gabay. Pero, paano nyo naman yun ma-access? Paano nyo maririnig yun kung lagi kayong may ginagawa? Right? So, we also have Ace of Wands. Napakagandang energy. There is new beginning, no? New beginning energy siya. Kaya, meron kayong sisimulang bago dito, no? Maaring yung mga enlightenment na yan, gabay na pinapadala sa inyo, is to guide you, no? On how you're going to navigate this new beginning sa buhay ninyo, no? This could be in any area of life. Maaring trabaho yan, bagong trabaho, bagong
career, mga bagong endeavor na gagawin ninyo, may mga pagbabago siguro kayong gagawin sa buhay. This could be new ideas din na parating, new inspiration, yung mga ganon. That can help you, sa inyong sitwasyon sa ngayon. We have Queen of Cups, ayan, Aries. So, definitely, Aries, yung napipick up ko dito. May mga, talaga kayong parating. May mga divine guidance kayo. Kasi, sinasabi ni Queen of Cups dito na you are going to be extra intuitive, extra sensitive around this time. No, it's because, parang ina-activate ng divine universe dito ang inyong intuitive abilities, yung inyong psychic abilities to be stronger, dahil meron siyang ipapadala sa iyo ng mga divine guidance. May mga intuitive messages, synchronicities, signs, symbols siguro na papasok dito sa inyo to guide you, sa ninyo, sa mga sitwasyon ninyo sa ngayon, to guide you on how you're going to navigate your new beginning, your current circumstances dito, Aries. Kaya napakahalaga, na ibigay ninyo yan sa sarili ninyo. Magpahinga kayo, mag-solitude, mag-reflection, mag-introspection kayo so that you can listen, dito sa mga gabay na binibigay sa inyo ng divine universe. For others of you naman, maybe you are going to be dealing with a water sign around this time, Cancer, Pisces, Scorpio, na maaari din na those people are going to play significant role sa buhay ninyo sa ngayon. Maaari din ganon. Or, meron din ako napipick up dito na maybe, you are receiving that support, sa kung ano man ang gagawin ninyo dito, kung ano man kayo pinagkakabalahan ninyo. Maybe you have the 100% support talaga ng inyong mom, ng inyong mom or yung inyong kung sino tinuturing ninyong mother figure ninyo, or maybe ng iyong grandma, So good luck, Aries, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Pauna mensahe ninyo ay 3 of Wands. Ayan. So, paano maglalakbay kayo dito? Yun na napipick up ko dito. May travel coming up for you, Leo. Maaring this is related to expansion, maaring expansion of business, expansion of your studies, expansion of your knowledge, maaring ganun. Maari din na ang iba sa inyo is going to travel somewhere, para sa trabaho, para sa career, maaring ganun din ang ganap dito for some of you. So this is really beautiful, Leo, kasi meron talaga kayo ditong magandang plano, na you are going to roll out. Meron kayong isa sa katuparan dito na plano. So, ang iba sa inyo dito could be ikakasal na, Maaaring ang iba sa inyo is getting married. Maaari din ang iba sa inyo is attending a marriage, a wedding somewhere. So, maaaring ganun din ang sitwasyon. So, what else? We have Queen of Pentacles. And napakaganda. This is a beautiful energy, Leo, in terms of money and finances, and also family and relationships. Kasi maaari din ang iba sa inyo dito ay isang nanay, or maybe tatay din, or could be at the same time you're assuming nanay or tatay, nanay and tatay siguro sa inyong pamilya. Kasi maaaring iba sa inyo dito is a single parent, maaaring ganun. And then this is really beautiful kasi sabi nito na you are taking care of everyone in the family. You are taking care of your kids, of your parents, na asawa ninyo, partner ninyo, maaaring ganun ang sitwasyon for some of you. And at the same time, nagsisikap talaga kayo, nagtatrabaho talaga kayo, nagpupursigi kayo ng maigi, to provide financially as well, Ang iba sa inyo, kung naghahanap kayo ng trabaho dito, this is really beautiful energy for that. Dahil, naghahati dito ng mensahe na a job offer is coming your way, maaari din na business opportunity ito, career opportunity ito na maaring dumating
sa inyo dito, Leo. So, this is really, really beautiful. For others of you, maaari din naman na, ang napipick up ko dito, Leo, mayroong manganganak. So, maaaring kayo ay manganganak na, or maaaring person ninyo, kung hindi naman, maaaring kapamilya ninyo, no? A family member, kamag-anak ninyo, kadugo ninyo, ang manganganak na, no? So, good luck to that. We have Ace of Cups. Napakaganda. This is a really blessing. Parang uulan ng grasya sa inyo. There are blessings coming in dito, Leo, sa buhay ninyo. And kung ano man yung blessing na parating sa inyo, you know, this is really gorgeous because it is overflowing. Tignan ninyo yung cup, yung tubig, overflowing siya, no? Punong-puno ang inyong cup at patuloy pa rin na bibigyan pa rin kayo, no? Kahit nag-overflow na yung cup ninyo, patuloy pa rin bubuhos ang grasya, no? Ang blessings sa inyo dito, Leo. So this is really gorgeous. Kung ano man ang blessings na to, no, dahil overflowing siya, it's gonna come in abundance, no? More than enough for yourself, more than enough for your family, so that you can also give, no, or share your blessings with other people. So yun na napipick up ko dyan. Kaya this is really, really beautiful gift coming from the divine, no? This could be in any area of life, no? This is an Ace as well, so this is a new beginning energy. Kaya malamang kung ano yung ibibigay na blessing sa inyo ng Divine Universe ngayon, you are given that opportunity to start fresh sa kung anumang area na yan. It could be in a love and romantic relationships. Maaari din naman na that is in money, career, finances. Maaari din naman na yan ay pagdating sa karera, trabaho, no? That could also be a new belief system. That could be also a new ideas, no? It could be anything. It could be anything, depende sa inyong sitwasyon at kung anong pangangailangan ninyo. Kasi kung ano yung needs ninyo sa ngayon, that will be met, no? So, most likely, kung ano talaga yung mga kailangan ninyo ngayon, yun ang marireceive ninyo. Yun ang ipapadala sa inyo ng Divine Universe. And it's gonna come to you in abundance. So, what else? We have present. Ayan. So, this could be present na regalo, no? Kasi magra-regalo talaga sa inyo ngayon ang Divine Universe with this Ace of Cups. So, that is also possible. And journey into the garden to escape the two eternities, the past and the future. Ayan. So, this is a reminder for you, Leo, no? Na be present in the here and now. Embrace what is the now. What is unfolding right in front of you, no? Wag na muna tayong mag-focus sa kung anong nasa future because in the first place, tomorrow is never promised. Diba? We never know what is coming in sa buhay natin, sa bukas. Kaya, focus tayo sa ngayon. Wag na rin tayo mag-focus sa kung ano naman ang nakaraan. It's already done. It's already in the past. We have no control over that anymore. Kaya, let it go. No, let it go. And dito tayo sa present mag-focus because the most powerful period, the most powerful time is the now, no? Yung present. Kasi dito, marami tayong magagawa, no? Marami tayong mababago, marami tayong may improve, no? Sa present moment. Kasi dito natin ma-execute, dito natin makikita kung ano yung ginagawa natin, no? So, dun tayo mag-focus. Yun yung sinasabi sa inyo ng card na to. Retreat, ayan. So, you may need to put yourself into solitude. Magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, mag-retreat kayo, no? It's because maybe gagabayan kayo ng Divine Universe dito sa kung paano ninyo i-manage yung mga bagong sitwasyon sa buhay ninyo. Because dito sa Ace of Cups, that could be more than one area ng buhay ninyo ang magbabago, diba? It could be different areas, it could be many areas sa buhay ninyo ang maaring magbago dito. Kaya, you may need to do some kind of reflection, no? You may need to do some kind of retreat nang sa gayon mapaghandaan ninyo ang pagbabagong ito sa buhay ninyo, no? Mapaghandaan ninyo on how you're going to navigate this new situation, yung mga bagong blessings na parating sa inyo, no? So, good luck, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan.
Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Una mensahe ni Sag, opportunity. Wow, napakaganda. Sagittarius, there could be opportunity coming in dito. Depende sa inyong sitwasyon. So, maaaring sa trabaho yan, bagong trabaho. Maaaring din ang opportunity yan sa career ninyo, opportunity sa negosyo, opportunity to travel, opportunity to enter a new relationship or meet new people. No, it could be in any area of life. Kaya napakaganda nito, parang may regalo sa inyo ngayon ng Divine Universe. Release and lighten your load. No, kailangan ninyo talaga na mag-release, no, ng kahit anuman na nagpapabigat na lang sa buhay ninyo, nagpapabigat ng inyong damdamin, nagpapabigat ng inyong iniisip, no? Kasi ano to blockage ito, Sagittarius. Yung mga nagpapabigat na lang sa atin, negative ang hatid niyan na vibe sa atin, no? And whatever that is nagiging burden na lang sa atin, that serves as a blockage, no? Blockage from us receiving the blessings, from us receiving the iba't ibang klaseng biyaya, happiness, no? Yung mga ganon. Kaya it's time for you to lighten your load. It's time for you to let them go. Nang sa gayon, you know, you would have more room sa sarili ninyo, room for you to receive whatever it is that you are asking for sa Divine Universe, no? That's really good. So, what else? We have King of Pentacles. Napakaganda. This is wealth surrounding you, Sagittarius. Yun ang sinasabi ni King of Pentacles. Isang malaking isang malaking opportunity talaga to na maaring dumating sa inyo, Sagittarius. Maaring source of income ito. So, this could be new trabaho or additional na trabaho para sa inyo. Additional racket, mga ganun. This could also be an opportunity for you to, put up your new business. No? Maaring may ganong ganap dito. This could be also promotion para sa iba sa inyo. Sagittarius, maaring magla-level up na ang inyong position sa trabaho. Maaring mabibigyan na kayo dito ng pagkakataon para ma-promote dahil maaari din ang tagal na ninyong hinihintay ito. Then this could be it, no? This could be your opportunity na para ma-promote na kayo. Maaari din na yung mga opportunity nito na dadating, no, like bagong trabaho or bagong position sa trabaho, yung mga ganon. You know what? This could be your new money path, no? This could be your new money path. At maaring ito talaga yung maghahatid sa inyo ng financial success. Ito yung maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance sa buhay ninyo, no? So, yung napipick up, naririnig ko talaga kanina pa, leadership, no? Leadership. So, maaari talaga na ma-promote kayo into a leadership role din ang iba sa inyo, Sagittarius. So, good luck. We have 7 of Pentacles. This could be it, no? Si King of Pentacles, maaaring ito na yung inyong hinihintay, Sagittarius. Kasi dito sa 7 of Pentacles, you're waiting for something dito, no? Parang nabuboard na nga kayo dito sa kakaantay. Kasi parang nagsikap na kayo't lahat. Binigay na ninyo ang lahat, ang effort ninyo, panahon, oras, resources, everything, no? Na meron kayo, parang binuhos nyo na dito sa kung anuman ang bagay na to. And you've been waiting for so long para makamit ninyo kung ano man ang tagumpay ninyo dito or kung ano man yung return of investment ninyo. So, this could be, no? Yung effort ninyo might pay off na sa ngayon. Maaring kung ano ang inyong hinihintay, maaring dumating na yan in the form of a King of Pentacles, no? So, maaring promotion talagang hinihintay ninyo, maaring opportunity para sa isang bagong pagkakakitaan, no? Makapag-expand ng negosyo, makapagbago ng career, no? Maaring mga ganon along those lines ang inyong hinihintay na resulta. Kaya ang na-pick up ko dito, maaring yung Pentacles energy na to, si King of Pentacles energy na to, ito na yung kasagutan sa kung ano man ang inyong hinihintay dito, no? Sa 7 of Pentacles. So, we also have the Tower energy. And this is a surprising,
pagbabago, no? There is a massive change na mangyayari sa buhay ninyo, Sagittarius. And you know what? Hindi ninyo to pinaghandaan, hindi ninyo to plinano. It will just happen because it is the universe going to rearrange itself dito para mabago ang inyong sitwasyon, no? This is the kind of change na hindi ninyo ito napagplanuhan, hindi ninyo ito ma-anticipate. It will just come, it will just unfold, no? Dahil ano to, ay divine universe ang may gawa nito, no? It's the divine universe intervening in your circumstances dito para mas maging maayos ang inyong kinalalagyan or ang inyong sitwasyon, ano, Sag? And there may be discomfort dito, no? There may be discomfort dito at first. But you know what, at the end of the day, kapag nakapag-settle na kayo, makapag-muni-muni na kayo na, what just happened? Diba? Maaaring makapag-isip kayo ng, oh my God, ano na yun nangyari? No? Once na nakapag-settle na kayo sa sitwasyon ninyo, and you will realize na, thank God, na magpapasalamat kayo na nangyari kung ano ang nangyari. It's because, you know, you will be brought, no? Yung event na to, yung pagbabagong ito, you will be brought to a place where you will be in alignment with your destiny and your purpose. So, walang kasing saya ang mararamdaman ninyo dito pag nakapag-settle na kayo dito, no? Kapag nakita ninyo, na-realize nyo na kung bakit nangyari ang mga nangyari, no? You will be happy, you will be contented dito. Dito kayo magiging masaya because papunta na kayo sa inyong destiny. You will be in alignment with your destiny dito. Kaya sobrang ninyo itong ma-appreciate in the end, no? So, good luck, Sag. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.